umaga po, ito po ang News TV Live. Nagbibigay po ngayon ng pahayag si Makati City Mayor Junjun Binay tungkol sa sabpina na inilabas ng Senado kaugnay ng dinidinig na umano'y overpriced na pagpapatayo ng Makati City Hall Building 2. Panoorin po natin ito. Ay nadidismaya. Ang tunay na hinahanap ng tao ay ipaglaban natin sila at hindi ang ating mga sarili lamang. Ako po ay inanyayahan ng Senado para magbigay linaw sa mga issue na pinupukol sa amin sa Blue Ribbon Subcommittee. Malugod ko pong tinanggap ang imbitasyon at kusang loob po akong humarap. I have faced the Senate. I was respectful, compliant, and submitted myself to the authority of the Senate Blue Ribbon Subcommittee in the name of truth and transparency. As public officials, it is our sworn duty to uphold the truth. And as the mayor of Makati, I have observed fidelity to duty and acted only with the best interest of the people and my office in mind. I was hopeful that during my first appearance, the senators present would show a sense of proper decorum, befitting the Senate as an institution. However, during the course of the hearing, it became apparent that the proceedings were not in the pursuit of truth, but rather in furtherance of personal agenda. Worse, the senators have prejudged me and my family. Lahat po kayo ay naging saksi dito. Ano-ano pa ang nangyari? Una, nanakot sila ng testigo, ginipit at sinabihang bubuhusan sila ng isang senador. Ano ang ibig nilang sabihin sa salitang bubuhusan? Na kapag hindi nila nagustuhan ng sagot, ay pananagutin ang testigo na gamit ang lahat ng pwersa ng Senado? O kung ito ay naayon sa kanilang ninanais, ay hindi na siya habulin o pahihirapan pa? Ikalawa, pagtanggap ng kasinungalingan. Noong ang isang testigong nanumpang magsabi ng katotohanan ay nabistong nagsisinungaling sapagkat siya ay nanghula lang, hindi siya pinarusahan. Sa halip, ay patuloy na pinakikinggan at kamakailan pinasok pa sa Witness Protection Program. Nung ako ay sumasagot sa kanilang mga tanong, malinaw na hindi ako pinakikinggan. Hinihiya. Kapag ang nagsasalita naman yung iba at nagsasabi ng kasinungalingan, sila ay pinapanigan, inaalalayan, at dinidepensahan. Ikatlo, pagbibigay tiwala sa mga tiwaling testigo. Ang isang tao na umamin na nakatanggap ng suhol ay hindi pinanagot at bagkos ay dali-daling pinawalang sala at ipinasok sa Witness Protection Program. Ikaapat, paglihis sa takdang usapin. Ang tunay na pakay ng pag-iimbestiga ay ang Makati City Hall Building 2. Ngunit lumihis ang usapan at nauwi sa napakaraming issue na walang kinalaman sa intensyon ng resolusyon, gaya ng cake at ang buong budget na ng lungsod ng Makati. Ikalima, sa pananalita at sa pagkilos ng mga membro ng subcommittee, kahit hindi pa man nagsisimula ang pagdinig, malinaw na kami po ay nahatulan na. Dahil po dito, nagdesisyon po ako na panahon na para liwanagin at questionin ang jurisdiksyon ng subcommittee at ng Blue Ribbon Committee mismo. May hinanda po akong liham o motion na kung saan aking hinahamon ang jurisdiksyon ng subcommittee at ng Blue Ribbon Committee. Naaayon po ito sa patakaran ng Senado
at sa aking karapatan bilang isang mamamayan. Hanggang marisolba itong issue na ito, karapatan ko po na pansamantalang hindi dumalo sa pagdinig sa Senado. Ngayon po ay nilagdaan ko ang liham o mosyon na ipapadala ko sa Senado para magalang na iparating ang aking jurisdictional challenge. Samantala, bilang mayor ng Makati, marami pa po akong tungkulin na dapat kong gampanan na naaantala. Magtatrabaho po ako dahil yan ang inaasahan sa akin ng mga taga-Makati. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. At yan po ang naging pahayag ni Makati Mayor Junjun Binay kung saan isa-isa po niyang binanggit yung mga nakaraang mga nangyari doon sa pagdinig nga ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kaugnay doon sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Ngayon naman po ang nagsasalita o nakatak na magsalita ay si Attorney Patricia Alvarez, ang legal counsel ng mga Binay. Panoorin po natin ito. It's actually a pleading entitled jurisdictional challenge. So it's not a letter lang na addressed to anyone. It's in a pleading form entitled jurisdictional challenge. Now, one of the grounds, the very main ground is that, well, of course, the Senate, the Blue Ribbon Committee has no jurisdiction in requiring the witnesses, especially Mayor Binay, to attend. This is because it has been apparent that the purpose of this inquiry is no longer in aid of legislation. So that's a main ground. Also, with regard to the non-attendance of Mayor Binay at the Senate hearing today, there is a motion to quash the subpoena pending the resolution of the jurisdictional challenge. Would you go as far as going to the court to question the jurisdiction of the court? Well, at this point, it would be premature since the committee as a whole has to still rule on the jurisdictional challenge. So, well, we have to find out whatever happens there. Yes. Does the Senate have a right to arrest Mayor Junjun Binay because they sent him a subpoena? So, as per the law, he has to follow the subpoena. I think what you're talking about is the contempt powers of the Senate. Well, at this point, since there's a jurisdictional challenge and there's a motion to quash the subpoena, it would be premature to act on any proceedings of that sort. Yes. First time that a local government official has challenged the Senate on this issue? Well, I wouldn't really know if it's the first time in the history of the Senate, but it's not just public officials or government officials who can do this. Any witness, it's a right, it's a constitutional right of any witness, and it's also provided in the rules of the Senate itself to question its jurisdiction or the committee's jurisdiction. So any witness, any party that's called upon may challenge the jurisdiction of the Senate or the committee. Yes. What will we do if the Senate will still try to arrest Mayor Binay? Well, we will definitely also exhaust our remedies.
But right now, since it seems premature to be doing that because of the pending jurisdictional challenge, we'll have to cross the bridge when we get there. One more. Yes. What will happen with the pleading once it is received by the Senate? Well, they'll have to resolve it first. In fact, under the rules, in the Senate rules itself, they cannot. They'll have to suspend further proceedings until the jurisdictional challenge has been resolved by the committee, and not just the subcommittee. So they will hold a hearing on this. It will be up to the Senate to decide how they go about this. It's not very clear in their rules as to the manner by which they will be resolving this. So we presume that the Senate will also exercise its own discretion on how to go about it, but within the provisions of the rules. The mayor will attend it in case the subcommittee denied your motion. Well, again, it will take a while because there's a process to be followed before the committee. Actually, the committee rules on the jurisdictional challenge, and there are remedies available to Mayor Binay in case of an adverse resolution. So at this point, we cannot tell exactly what will happen since it hasn't happened yet. Any more questions? Okay. Thank you very much. Judge, further questions after. Yes, you may also approach me. We can give you a copy of the jurisdictional challenge if you want one. You just need to reproduce it. Thank you very much. Po. Yan nga po ang press conference na isinagawa ni Makati City Mayor Junjun Binay kung saan sinabi po niyang hindi siya dadalo sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kaugnay sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2 na nakatakda nga po ngayong alas 10 ng umaga. Magsusumite po ang kampo ni Binay ng isang pleading o jurisdictional challenge para questionin ang jurisdiksyon o authority ng naturang komite para isagawa pa ang naturang investigasyon. Ayon kasi sa kampo ni Binay, malinaw po na sa pag-usad ng mga pagdinig, hindi na raw ito nakakatulong pa o no longer in aid of legislation, kundi para isulong na lamang ang personal na agenda ng naturang mga senador. Kasabay po niyan ay maghahain din po sila ng isang motion to quash the subpoena pending the resolution of the jurisdictional challenge. Ito po ay isang constitutional right na binabanggit ng kampo ni Binay at kung sakasakali naman magkaroon ng mga contempt ay i-exhaust daw po nila ang lahat ng legal remedies. Kanina rin po ay inungkat ni Mayor Junjun Binay yung mga umano'y mga nangyari o yung mga nangyari sa mga nakaraang pagdinig kung saan nanakot na lamang daw at ginigipit ng ilang mga senador ang mga testigo para sila'y humarap sa pagdinig, pagtanggap daw po ng mga kasinungalingan at ipinasok pa sa Witness Protection Program ang mga naturang testigo na umano'y nagbigay lang naman ng mga kasinungalingan sa naturang pagdinig. Paniniwala sa mga testigong ito at paglihis na sa tunay na usapin at sa halip na sa Makati City Hall Building 2 na overpriced di umano ay napunta na raw sa kung ano-ano pang mga issue at malinaw daw po na nahatulan na
ang kanyang pamilya. Magpapatuloy naman po mamaya ang Blue Ribbon Subcommittee hearing kaugnay sa alleged overpricing ng Makati City Hall Building 2 sa Senado. Abangan niyo po ito mamaya dito lamang sa GMA News TV. At para sa iba pang balita, bisitahin lamang po ang aming websites at official social media accounts. Tutok lang dito sa GMA News TV para oras-oras, alam mo. Ako po si Mariz Umali. Magandang umaga po.